Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang kapistahan po ng Poong Jesus Nazareno, lalong-lalo na po para sa lahat ng mga deboto o nagdidebosyon sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. At ngayon ay nakikisa tayo sa pagdiriwang na ito upang sa ganon ay sama-sama nating mapasalamatan ang Panginoon at ganon din ay sama-sama tayong sumamba sa kanyang dakilang pangalan at sa kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Sa taong ito, ang tema na napili o pinagninilayan ay dapat siyang itaas at tayo na may dapat na bumaba. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bumaba ka na. So, tingnan natin no, kung ano yung ating dapat na mapag-isipan na mabuti, kung ano nga ba ang dapat nating ibaba. At patuloy na maibigay natin sa Diyos ang pagsamba, no? Dahil siya lamang ang tunay na dapat nating tinitingala. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ay pinahayag sa Ebanghelyo ni San Juan na si Kristo ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kung kaya't ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak o maparusahan, kundi mailigtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya inaanyayahan ko kayo muli na pagtuunan ng pansin ang larawan, ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakitingin po ng mabuti. Gaya ng nasabi ko kahapon, no, ang bawat imahin ay mayroong sinasabi sa atin. At sa bawat sitwasyon ng buhay natin, may sagot din ang mga imahin na ito. Kung tutusin, ayaw ng karamihan, lalo na ng ibang mga reliyon sa
imaheng ito dahil ito ay parang sa kanila mukha ng paghihirap. Pero kung tutusin, ito ay nagsasabi na anumang paghihirap na pinagdaraanan ng tao, naiintindihan yan ng Diyos. Dahil mismong si Kristo ay pinagdaanan yan. Pero hindi ito magpapaalala sa atin ng ating pong mga kabiguan, kundi nagpapaalala ito sa atin ng ibayong pag-asa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. No? Ito ay larawan ng pag-asa na anumang hirap ng buhay, tuloy ang ating buhay. Pero sabi nga kanina, no, tanda ng pag-ibig ng Diyos. Hanggat nakikita po ninyo ang larawan, imahin, maganda nga po, no, kung meron kayong mga imahin ng Poong Nazareno sa inyong mga tahanan, kaysa doon sa mga imahin ng mga pampaswerte. Minsan yun pa yung mga pinupunasan ninyo, yun pa yung mga inaalayan ninyo ng prutas kasi pampaswerte. Pero ang imahin, ang anumang imahin natin, lalo na ang imahin ng Nazareno, hindi yan pampaswerte na kapag nilagay mo sa altar, nilagay mo sa loob ng tahanan, yayamang ka na agad. Yan lagi, ulitin ko po, no, ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kung sa tingin mo walang nakakaunawa sa iyo, kung sa tingin mo walang magmamahal sa iyo, tumingin ka sa Nazareno at sasabihin sa iyo ng imahin na mahal ka ng Diyos. Kaya nga po, no, yung imahin na yan, talagang napakalapit sa puso ng napakaraming tao, hindi lang dito sa bansa natin, no? Maging sa ibang bahagi ng mundo. Kasi nangungusap ang imahe ng Nazareno na kaya mo yan at kayanin mo ang anumang mga pagsubok sa buhay. Pero ang isang tao, kailangan nagtataglay ng katulad ni Kristo. At yung tinataglay na yan ay ang pagmamahal. Kaya nga tandaan ng pag-ibig ng Diyos at ito ay nagagawa at nagawa ni Kristo dahil sa pagmamahal sa atin. Kahit gaano tayo kahirap at kahit gaano siya talikdan o talikuran ng mga tao, patuloy siyang magmamahal. Kanina, no, napagnilayan ko po, kapag tinitingnan ko ngayon yung imahe ng Nazareno, dahil nga ito ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa tao, sabi ko, sige nga, pag tingnan nyo nga ulit. Tingnan nyo, hindi ako. Yan. Yung itsura niyan, sabi ko, kung pagninilayan natin ng tungkol sa pag-ibig, birayan nyo, araw-araw, inaalok tayo ng Diyos ng pag-ibig. Inaalok niya sa atin yung pag-ibig na yan. Kaya nga, di ba, sa mga kalalakihan na naririto, kailan kayo luluhod? Di ba, pag lumuluhod ang isang lalaki sa harapan ng babae, ano ang sinasabi? Will you marry me? Oh, kilig na kilig naman itong mga kabataan na ito, no? Mag-aral muna kayo, ha? Pero 'di ba, ganun ang ginagawa kapag ang isang lalaki nagmamahal at nakita niya ang isang babaeng gusto niyang alayan ng kanyang pag-ibig, 'di ba? Luluhod ito at iaalok, will you marry me? At ganyan, no, 'di ba? Ang Diyos lumuluhod sa atin. Pili mo, Diyos na yan, ha? Lumuluhod sa atin, hindi para sambahin tayo, ha? Lumuluhod sa atin para ialok sa atin ang kanyang pagmamahal na madalas tinatanggihan ng tao. Kaya hindi ka makakababa
kapag hindi ka nagmamahal. At kapag walang pagmamahal, anong meron sa atin? Pride, ego, kayabangan. Kaya ang tingin natin sa ating sarili, mataas. Kaya marami din sa atin, bakit ako yuyuko? Bakit ko tatanggapin yan? Kasi kapag tinanggap, ibig sabihin, magpapakumbaba ka rin. Ibababa mo din ang iyong sarili. Kaya kung mataas ang standard mo, hindi mo tatanggapin. Kasi kapag may inaalok sa iyong pag-ibig, anong mayroon ka ba? Anong maibibigay mo sa akin? O ito, inaalok niya, anong maibibigay ng Poong Nazareno sa atin? Buhay na walang hanggan. Diba? Kung pag-iisipan mo ng mabuti, pagninilayan mo, na mismo ang Panginoon ang nagpapakita sa atin. Sa tema na dapat siyang itaas, at tayo'y bumaba, ipinapakita muna sa atin ni Kristo, ganito ang pagbaba. Ibaba mo ang iyong sarili, ibaba mo ang pride mo, ibaba mo ang kayabangan mo, nang sa ganon ay maitaas mo ang iyong dangal, maitaas mo ang iyong moral. Sa simbahan natin, bakit nag-aaway-away ang ilan sa mga organisasyon at mga miyembro? Kasi nagpapataasan. Walang gustong bumaba. Kasi pakiramdam natin, tayo ang magaling. Pakiramdam natin, lalo na kapag ako, matagal na ako dito, bakit ako susunod? Bakit ako pasasako? Dapat sila. O kaya tuloy, ay pareho, papataasan na papataasan, mag-aaway na lang. Kaya nga marami din nangyayaring ganyan sa ating gobyerno. Ayaw bumaba. Kasi naniniwala sila na sila ang tagapagligtas at mag-aahon ng bayan natin na hindi na namamalayan, sila ang nagpapalubog sa atin. Kaya, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ibaba mo na. Diba? Mahirap naman, no? Kaya nga, pinagninilayan natin, lalo na sa mga nagdidibosyon, sa mga pumapasan, sa mga nag-aalaga ng imahin na para saan ang pagdidibosyon kung hindi mo naman maibaba ang iyong pride? Para saan ang pagdidibosyon natin kung puro kayabangan naman ang umiiral sa atin? Huwag mong hintayin maging hydrocephalus ka din sa laki ng ulo mo, sa laki ng bilib mo sa iyong sarili, na maging minsan na kahit ang Nazareno, ginagamit na natin para maiangat ang ating mga sarili. Dapat nakikita sa atin yung patuloy na pagpapakumbaba sa kabila ng asenso mo sa buhay, sa kabila ng tagumpay na nararanasan mo, yung patuloy ka pa rin bumababa dahil nakikita mo na hindi naman ito dahil sa iyo, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan nawa, sa araw na ito ng pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno, matuto rin nawa tayo at humingi tayo ng grasya sa Diyos. No? Kung sasama kayo sa prosesyon mamaya o kung magbe-venerate kayo, isa yan, marahil sa grasya na kailangan natin hingiin sa Diyos. Yung grasya ng pagpapakumbaba. Nang sa ganon, makapaglingkod tayo ng may kababaang loob. Amen? Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno.